Una sa ating mga balita, nangako si House Speaker Faustino Boyedi III na maipapasa na sa ika-20 Kongreso ang MC Taxi Law para masigurong mabibigyan ng proteksyon ang riders at drivers sa panahon ng taas presyo sa langis. Si Camille Gonzalez sa detalye. Nangako si House Speaker Faustino Boyedi III sa mga mambabatas na maipapasa na sa ika-20 Kongreso ang Motorcycle Taxi o MC Taxi Law. Iwala naman si House Legislative Energy Action and Development Committee Presiding Officer Miro Kimbo na matutupad ang pangakong ito. Aniya, bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng Kamara para sa pangmatagalang solusyon sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umigting ang panawagang ito matapos ang emosyonal na pahayag ng MC Taxi leader na si Romeo Godoy Maglungsod sa pagdinig ng lead committee, kaugnay ng matagal na nilang hinihintay na batas para sa proteksyon ng riders. Hanggang ngayon po, ang motorcycle taxi ay nananatiling nasa pilot study. Mag-iisang dekada na po akong rider sa motorcycle taxi. Hanggang ngayon, wala pong malinaw na batas para proteksyon sa amin, sa motorsiklo, at wala pong nagbabayad ng buwis. Dagdag ni Romeo, hindi lang subsidiya ang kanilang kailangan at kasabay nito, inilahad niya sa mga mambabatas sa mga pangunahing hinaing ng MC Taxi riders na nais nilang matugunan ng pamahalaan. Ang kailangan po namin, ibaba ang presyo ng gasolina, alisin ang excise tax, magbigay ng subsidiya ang gobyerno, ibaba ang komisyon ng mga rider. Sinagot naman ito ni House Committee on Transportation Chairperson Franz Pumaren na nangakong pagtutunan ng pansin ng kanilang komite ang mga hinaing ng mga rider. And as a chairman of the Committee on Transportation, I will give my full assurance na papasa po yan dito sa Kongreso. Maybe the other, yung mga video apologies to the other committee chairpersons, siguro they have their own reasons kung bakit hindi pumasa o whatever, but ngayon nasa fine-tuning na tayo. Sa ilalim ng panukalang MC Taxi Law, formal nakikilalanin ng MC Taxi bilang lehitimong pampublikong transportasyon at magtatakda ng mga pamantayan sa accreditation, kaligtasan, pamasahe, insurance at working conditions ng riders. Sa oras na maisabatas ito, inaasahang magkakaroon ng malinaw na legal na balangkas na magpoprotekta sa mga rider at driver habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga commuter. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News.